Magandang gabi mga kapuso, narito na tayo sa kalahating episode ng Widow's War. Pinatunayan nga talaga ni George kay Galvan na wala talaga siyang kasalanan dahil napamahal sa kanya ang anak ni Basil. Samantalang si Aurora pinuntahan agad si Sam para ipabalita na dadagdagan niya ng security ang kwarto ni Sam. Magdadagdag siya ng 2 security guards. Tinanong ni Sam kung bakit. Sabi ni Aurora, nagpaliwanag si George tungkol sa kanyang nangyari noong mga araw ng krimen at yung mga ebidensya ay malabo na tumutukoy nga si George na siya ang totoong killer. Kaya hindi pa rin tayo safe, hindi ako mapapanatag kung ikaw ang mapahamak, pati ang apo ko. Kaya mas maigi na rin itong lagi tayong handa kasi nakalaya ngayon ang kriminal, nasa free siya ngayon na situation. Kaya kailangan nating gawin ito para sa safetyness natin lahat, lalo ka na. Ngayon, sabi nga nito ni George, hindi ko po kayang saktan si Beverly. Oo, nag-attempt ako na patayin siya. Gusto ko mawala na siya, gusto ko mamatay na siya. Pero siguro gagawin ko na yung pagpatay ko sa kanya kapag nakapanganak na. So nagulat si Ruth na kaya pa nang gawin ni George yun. Pero sabi niya, inuulit niya, hindi rin niya kayang patayin yung magiging anak ni Basil. Sa katunayan nga niyan gusto pa raw niyang bilhin yung bata. Nakakahiyaman pong aminin, diba? Pero totoo po yun. Sabi ni Vivian sumisingit, no? Alam mo, ginagawa mo lang yan, yung istorya niyan, palusot ka lang. Galvan, naniniwala ka ba dyan? Sabi ni George, no? Totoo po ang lahat ng sinasabi ko. Inalok ko po nun si Beverly, kapalit po ng mga alahas. At pagkatapos nun, para mapaalis siya dito sa Palacios Estate, sumingit itong si Sophia. Sabi niya, I witnessed them. Totoo po yun, Dad. Nandun po ako nung araw na yun, kaya ko pong patunayan yun. Si Ate George, sobrang desperate siya na magkaroon na ng baby. Kaya inalok niya po ng mga alas si Ate Beverly para paglabas ng bata, sa kanya po mapunta yung kustodiya, di ba? Siya po yung mag-aampun nito. So narinig niya yung pag-uusap na yun, pero hindi pumayag na si Beverly dahil nga ang katwiran niya, mas malaki yung pribilehiyo na makukuha niya kung sa kanya pa rin yung bata at mananatili siya sa pamilya Palacio. Ngayon, sabi naman nito ni Vivian, nako, gawa-gawa niya lang lahat ng yan. Sabi naman ni Sophia, totoo po ang sinasabi niya, totoo po si Ate George. Nagsasabi po siya ng totoo. So nagpasalamat tong si George, sabi niya, no, thank you. So umalis na nga itong mag-ina at talagang asar talo. Kasi nga sabi nga ni George, totoo yun, Vivian. Ganun ako kadesperada para magka-baby. Hindi ko kayang patayin ng anak ni Basil dahil mahal ko ang asawa ko. Siya na lang po yung natitira sa akin. Siya na lang po yung natitira ng kayamanan ko na meron yung alaala ba na may iwan ng asawa ko. Pero wala na wala na siya. Ngayon, sinermonan pa ni Vivian si Sophia. Sabi niya, alam mo, napakadaldal mo talaga Kapag alam mo na yung katotohanan, pwede ba manahimik ka na lang? Sabi ni Sophia, no? Dahil sinasabi ko yung katotohanan. Kailangan niya malaman yun. Ito yung totoo, no? This is the right thing to do, sabi ni Sophia. So, nagkainisan pa yung mag-ina. Samantalang si Galvan napaupo na lamang at humingi ng tawad kay George. Sabi niya, I'm so sorry, George. At inakusahan kita na ikaw ang pumatay kay Beverly at sa apo ko. Ngayon naniniwala na ako, naintindihan na kita. O di ba mag-impake na tayo? At isasama ko na kayo pa uwi sa bahay. So nagulat yung mag-ina, si Ruth saka si George. Ngunit pinangako nga ni George na tutulong siya sa lahat ng kanyang mga kaya. No? Sa abot ng kanyang mga kaya para mahuli yung killer ni Beverly sa kanong apo nga ni Galvan. Pinangako niya na tutulong siya sa kaso. So nagkamaigihan na sila, no? Nagkamabutihan na at naintindihan na nga ni George ang lahat. So ito na nga, nakabalik na nga sila sa Palacios Estate at nagpapahinga na nga sila. Pinuna na siya ni Edward. Sabi niya, anong iniisip mo at nakanood na naman yung noo mo? Sabi ni George, iniisip ko lang yung killing ni Beverly. Gusto ko siya mahanap. Sabi naman ni Ruth, nanay niya, pwede ba anak, awat na? Time out muna. Nakakapagod Sabi naman ni Edward, oo nga ate, nakakapagod na nga Ang dami na nga nating pinroblema nitong nagdaang araw, tapos hanapin mo pa yung killer ni Beverly. O sige siya, naubos agad yung wine natin. Ang bibilis nyong uminom
O mabuti pa, Edward, bumili ka nga muna ng alak. Sige na. Paghugot niya ng bag, nahulog, no? Doon sa may pouch yung kutsilyo. Nagulat si Ruth, sabi niya, anak, yan ba yung kutsilyo yung ginamit sa pagpatay kay Beverly? Ba't nasa'yo? Sabi ni George, no, alam ko na. Piniprame up lang ako ng taon yun. Kilala ko na kung sino ang naglagay nito. Naulit lang to noon nung naglagay siya ng morphine sa cabinet ko. At ngayon, dinidiin niya ulit ako sa pangalawang pagkakataon to para ako'y makulong. Ibabalik ko to sa pinanggalingan niya. So, dito na po nagtatapos ang review and recap natin sa kalahati ng episode ng Widow's War, mga kapuso. Bukas pakatunghayan natin kung sino ba talaga ang nag-frame up kay George. Malalaman natin yan bukas kung tama ba ang hinala ni George na kung si Sam ba ito o hindi. Yan ang pakatutukan natin sa episode 45 ng Widow's War. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, paki-like at subscribe ang aking channel para lagi ka updated sa mga episodes ng Widow's War and other GMA shows tulad nito. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapuso. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.